Sa gitna ng ingay ng social media at walang tigil na opinyon ng mga tao, isang revelasyon ang gumulantang sa maraming taga-suporta, ang pag-amin ni Vianzi na mahal niya si Edo. Isang simpleng pangungusap, ngunit tila nagdulot ito ng matinding alon ng reaksyon mula sa publiko. Iyon ang mga salitang binitiwan niya sa isang panayam na agad nag-viral. Marami ang kinilig, ngunit mas marami ang nagtanong, kung mahal nga niya, bakit tila iniwan niya si Edo sa ere? Hindi nagtagal, nagsimulang umalma ang mga supporters. Sa bawat komento, bawat post, at bawat live video, iisa ang sentimiento, kung mahal mo, bakit mo pinabayaan? Para sa kanila, ang pag-ibig ay hindi lang salita. Hindi ito basta inaamin kapag huli na ang lahat. Ang pag-ibig, ayon sa kanila, ay pinapatunayan sa pananatili, lalo na sa oras ng kaguluhan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may kwento si Vianzi na hindi agad naunawaan ng nakararami. Hindi naging madali ang lahat para sa kanya. May mga panahong kailangan niyang piliin ang sarili niya, ang kanyang mental na kalagayan, ang kanyang pamilya, at ang kanyang kinabukasan. Hindi niya iniwan si Edo dahil hindi niya ito mahal. Umalis siya dahil natakot siyang masaktan silang dalawa kung ipipilit ang isang bagay na hindi pa nila kayang panindigan noon. Samantala, si Edo, tahimik. Hindi siya sumagot sa mga paratang. Hindi rin niya ipinagtanggol si Vianzi sa publiko. Para sa iba, tila wala siyang pakialam. Ngunit ang totoo, pinili niyang igalang ang katahimikan ng taong minsan niyang minahal. Hindi lahat ng laban kailangang ipanalo sa harap ng maraming tao, minsan niyang sinabi sa isang malapit na kaibigan. Habang lumalala ang isyo, mas lalong umiinit ang opinyon ng publiko. May mga nagsasabing pa-victim si Vianzi. May mga nagsasabing huli na ang lahat. At may ilan namang umaasang baka may pag-asa pa. Isang gabi, sa gitna ng lahat ng ingay, muling nagsalita si Vianzi, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para ipagtanggol ang sarili, kundi para ipaliwanag ang kanyang puso. Alam kong nasaktan ko siya. At alam kong maraming hindi nakaintindi sa ginawa ko. Pero minsan, ang pagmamahal hindi lang tungkol sa pananatili. Minsan, kailangan mong umatras para hindi tuluyang masira ang isang bagay na mahalaga sa'yo. Paano nga ba natin sinusukat ang pagmamahal? Sa pananatili lang ba? O sa kakayahang tanggapin na minsan, hindi pa ito ang tamang panahon? Sa huli, nanatiling bukas ang kwento ni Vianzi at Edo. Walang malinaw na wakas. Walang kasiguraduhan kung magkakabalikan pa sila o mananatiling alaala na lamang ang lahat. Ngunit isang bagay ang naiwan sa puso ng mga nakasaksi sa kanilang kwento, ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Hindi ito laging tama sa paningin ng iba. At higit sa lahat, hindi ito laging nasusukat ng mga taong nasa labas ng relasyon. Dahil sa likod ng bawat pag-amin, bawat paglayo, at bawat katahimikan, may kwentong tanging sila lang ang tunay na nakakaunawa.